Dayo ti Apo! Woo! Maday dayo ti Apo, mga kabsat! Pinupurit, dinadakila natin ang ating dakilang Ama sa umagang ito. Of course, sa pamamagitan po ng ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy. At nakarating tayo dito sa Hong Kong na matiwasay. At nagkatipon-tipon tayo dito bilang mga Pilipino, nagkakaisa. Nagpupuri sa isang Diyos lamang dahil wala pong pinipili, walang reliyon dito. Lahat po tayo, ang anuman ng pananampalataya natin, magkaisa po tayong lahat. At unang-una, nagpapasalamat po ako sa ating dakilang Ama. Since 1993, palagi na po kami dito sa Hong Kong. Sometimes twice a year, thrice a year. Tumatayo ako dito upang ipakilala po si Pastor Apollo C. Quiboloy bago po siya mangangaral ng mga salita ng Diyos. At sa pagkakataong ito, nagpapasalamat po ako na magsasalita in behalf of Pastor. Wala po siya, hindi natin siya kasama physically for the first time sa pagtitipong ito dito sa Hong Kong. Wala po si Pastor dahil alam po natin kung ano naging sitwasyon ng ating pinakamamahal na Pastor. Alam ko nakilala ang KOJC nung 16-day siege. Nakita ng sanlibutan kung ano ang Kingdom of Jesus Christ at kung ano ang pagtuturo ni Pastor. Ibalik tanaw ko lang kung bakit gano'n ang nangyari. Bakit kami, lahat ng mga full-time workers, 40 years na po ako kasama ni Pastor sa ministry na ito hanggang ngayon, at bakit libo-libo at milyon-milyon ang kasama ni Pastor sa gawaing ito. Maging dito sa Hong Kong, no, nag-umpisa, ang unang concert, nasa park lang dahil wala pa tayong lugar. Hanggang ngayon, ilang taon na tayo dito sa Southern. So, pinapaabot po ni Pastor ang kanyang mainit na pangungumusta sa lahat ng kapatiran at sa lahat po ng mga Pilipino na nandito sa Hong Kong. Pinaabot niya ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa. Kung si Pastor lang, ang puso niya nandito. Kasama natin si Pastor dahil nandito siya sa bawat isa sa atin. Yun ang katagumpayan ng ministry ni Pastor. Dahil habang tumatagal, lalong tumitibay, lalong nagkakaisa ang lahat ng mga anak ng Diyos. Hindi tayo napubuwag, kaya nga sabi ni Pastor, tatag lang. Kaya lahat tayo matatag. Dumaan tayo sa isa sa pinakamadilim na yugto ng Kingdom of Jesus Christ. Akala namin June 10, nung sabay-sabay na nilusob ang religious compounds ng kingdom, hindi ka makapaniwala. Kasi naturuan tayo ni Pastor paano mamuhay ng maayos. Naturuan tayo ni Pastor paano sumunod sa batas, paano sumunod sa kalooban ng Diyos, paano magmahal sa kapwa, at paano maging mabuting tao, hindi lang mabuting tao. Pero niligtas tayo ni Pastor sa lahat, sa kahirapan, sa kadiliman. Bakit nangyari yun? Yung compound na pinili ng Diyos upang doon ang maging headquarters ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City, biglang nilusob, hindi ng mga masasamang tao, hindi ng mga kriminal, ngunit ng mga pulis. Nandun kami sa gate. Nandun kami sa araw na yun. November pa, pinapaalalanan ni si Pastor na may gagawin sa Kingdom of Jesus Christ. So December, January, February, March, April, May, June, nakabantay kami sa compound. Night shift kami, so gabi-gabi. Pero nung tumunog ang siren, alam ko full blast, nangyari na talaga yung attack. Alas 3 na madaling araw, mag-aalas 4, kasi papunta na kami sa dalangin. Lumusob yung mga pulis, hindi sa isang compound, hindi sa 2 compound, hindi sa 3 compound, 4, 5. Lahat ng compound ng kingdom. Hanahanap nila isang tao. Pero bakit? Gobyerno ang humahabol. Pero mga kapatid,
kahit may sakit, parang may puot sa dibdib. Pero namumutawi ang pag-ibig na tinuro ni Pastor sa bawat isa sa atin. Nananatili tayong matatag at ating pananampalataya sa ating dakilang Ama, hindi kailanman nabawasan, lalo tumibay. Hindi tayo nawala ng pag-asa. Akala natin tapos na yung June 10. July, August 24. Tinutuon nila yung sinabi nilang tatapan nila ang 1,000 workers sa compound, tatapatan nila ng mas marami pa. Kaya nakakasindak. Yung libo-libong pulis na muling lumusob sa compound. Muli na namang pinasok ang compound illegally. Pero wala kami magawa. Dahil wala kaming armas. Ang armas namin, ang sandata namin, sandata ng pananampalataya, sandata ng pagpupuri, sandata ng dalangin. Kaya kung makita nyo, kung magpuri kami sa Ama, buong lakas, buong kaluluwa, buong isipan, kasi alam namin ang Diyos na pinaglilingkuran namin. At yan ang tinuro ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Amen, mga kapatid! Masakit para kay Pastor. Wala siya nung mga araw na yon. Bilang pastor, bilang taga-alaga, bilang taga-aruga, bilang taga-usig ng masasama, wala si Pastor sa mga araw na yon. Gusto niya sana siya ang nandoon upang proteksyonan ang kanyang mga tupa. Pero wala si Pastor. Yun din ang panahon na lahat kami na nagmamahal kay Pastor, naninindigan, hindi namin pinabayaan. Proteksyonan namin ng dako na iniwan ni Pastor sa amin kasi kabilin-bilinan ni Pastor na bago siya umalis, huwag niyong pababayaan ang compound. Atin ito. Binigay ng Diyos sa atin ito. Dahil sa pananampalataya, dahil sa pagkakaisa ng bawat isa na pinangunahan ni Pastor, natayo ang compound, natayo ang pinakamalaking indoor cathedral, ang kingdom, natayo ang mga napakagandang mga compound na paraiso. Yan ang binigay ni Pastor sa bawat isa sa amin. Noong nag-uumpisa pa lang ang Kingdom of Jesus Christ for almost 40 years ago, maliit. 15 lang yung members. Magkakasama na sila ni PRRD. Nag-uumpisa pa lang din si former President PRRD sa kanyang paging prosecutor, hanggang nag-vice mayor, hanggang nag-mayor, hanggang naging presidente. Hindi siya iniwan ni Pastor. Magkasama pa rin sila ni Pastor. Dahil nga pinahayag din siya kay Pastor, alam natin na siya ay tinawag din ng Diyos para sa isang misyon, para baguhin ang Pilipinas. So na nag-uumpisa ang ministry, walang ibang tinuro si Pastor sa amin, kundi maging matuwid. Walang ibang tinuro si Pastor sa amin, kundi maging maayos ang buhay, magbago ng totoo. Ang mga members, nako mga kapatid, mga durugista din yan, mga lasenggo, mamamatay tao. Binago lang sila. Kaya nung siege, alam nyo ba, may lumalapit na sa akin, te, sabihin mo lang dahil handa na kami. Sabi ko, wag. Kasi hindi yan ang tinuro ni Pastor. Kaya kahit maraming ginagawa yung mga alagad ng batas, kailangan ko magsalita. Kailangan na ang palaging salita ni Pastor ang mananatili sa amin. Yun ang klaseng leader si Pastor. Hindi matawaran. Bakit? Kung totoo yung mga akusasyon nila kay Pastor, mananatili ba kami? Magpapakamatay ba kami? Manindidigan pa kami? Nandito pa ba kami kung lahat ng mga sinasabi nila against kay Pastor totoo? Witness kami kung anong klaseng leader si Pastor. Visionary si Pastor. Noong nag-uumpisa pa lang ang ministry, wala kaming pagkain. Yung sinasabi ni Pastor na saging, saging. Buti kung may saging. Buti kung may maghatid ng reject na saging. Nagpapasalamat kami. Pag may nagbabagsak ng saging na reject mula sa mga plantation, salamat, meron kaming kakainin. Isa't kalahati, buong araw na yan. Hanggang medyo umasenso, lugaw na, hanggang pinagpala ng Ama.
Habang ganun ang ministry, anong sinasabi ni Pastor? Balang araw, magkakaroon tayo ng sariling radio station, sariling TV station, merong helicopter, may eroplano, pupunta tayo sa iba't ibang dako ng mundo. Minsan kami, dahil wala pa kami masyadong pananampalataya, sinasabi namin, paano kaya yun? Wala nga tayong kinakain. Wala nga tayong pamasahe. Wala kaming pamasahe, naglalakad kami. Ganon si Pastor dahil sa pag-ibig niya sa Ama, tinuruan niya kami kahit may pera o wala. Hahayo kami, lalakad kami upang ipamamahagi ang magandang balita, upang maliwanagan ang mga tao, upang mabago. Nabago ba kami? Una kaming binago ni Pastor. Una niya kaming binago. Ang puso, ang diwa at ang spirito namin naging bago. Pastor built us, all of us, leaders, Kingdom full-time miracle workers all over the world, and even the members, lahat. Yun ang spirito na tinuro ni Pastor. Lalong-lalo na sa pera. May transparency ang kingdom. Alam natin yun. Kahit 5, bawal talaga magkasala ka na lang sa iba, wag sa pera. Ganon ka-straight si Pastor sa pera. Zero corruption ng kingdom. Kaya 40 years, pinalago ng Ama. Nag-expand sa iba't ibang dako ng mundo mula sa Davao City, buong Pilipinas at ngayon sa iba't ibang dako ng mundo. Kaya nga sabi ni Pastor, kaya pinagpala ang kingdom kasi walang corruption. At nung alam natin yung experience ni Pastor nung bata siya, mahirap sila, kaya nasa bundok sila ng Tamayong, nagfa-farm. Naranasan ni Pastor kung paano tumayo ng kalahating araw sa mainit dahil hindi niya kayang mangutang sa tindahan dahil mahihain si Pastor. Pero alam niya pag hindi siya makautang ng bigas, sardinas at asukal, walang kakainin ng kanyang mga pamilya. Hanggang may yung in-check na awa kay Pastor, binigyan siya. At yung kabutihan na yun ang tumimo sa puso ni Pastor. Kaya sabi niya, Ama, pag ako pinagpala mo, pagpapalain ko rin ang iba. I-share ko yung pagpapala ko sa lahat ng mga nangangailangan. Kaya sa pamamagitan ng pagkakaisa, nagawa ni Pastor and Children's Joy Foundation, kapag may mga sakuna, witness ako nung una kaming nag-relief operation sa Cagayan, may flash flood. Sunday, dapat may worship kami. Tumawag si Pastor, may baha sa Cagayan. Hindi ko alam na may baha na pala, pero alam ni Pastor, magtulong tayo. Kaya, tawagan kami, bumili agad, kumuha agad ng mga bigas, mga timba. First time, gumamit kami ng timba kasi alam ko baha, mangangailangan sila. Lagay namin yun. Nag-pack kami lahat. Hanggang 1:00 ng madaling araw, nag-deploy na kami ng bus na pagtulong doon. Pinakaunang dumating ang tulong na pinadala ni Pastor doon sa baha. Magmula noon, kapag may sakuna, nauuna ang kingdom. Alam ni Pastor ang pangangailangan. Hindi 1 kilo, hindi 2 kilo ng bigas. Sako-sakong bigas ang binibigay. Ang tulong na pinapadala ni Pastor. Ganon si Pastor kung tumulong ka naman lang buong puso. Kaya tinuruan niya kami, that's why the kingdom nation is a kingdom of giver. Hanggang nabuo ang bansang kaharian. Ang bansang kaharian ngayon ay isang bansa na pinagpapala because it is more blessed to give than to receive. Ganon si Pastor, mas pinagpapala kang lalo pag nagbigay ka. Gusto mo ng bahay, magbigay ka ng bahay. Gusto mo ng pera, magbigay ka ng maraming pera. Ganon ang tinuturo ni Pastor. Kaya, i-share niya ito sa buong Pilipinas. Nakita niya yung mga bundok na laging bumaha nung nandun kami sa Glory Mountain. Sabi ni Pastor, i-rehabilitate natin to. Kaya tuwing taon, yung mga youth, kapag may youth congress, pag may mga leaders convention, nagtatanim kami ng pine tree doon sa Glory Mountain hanggang na-rehabilitate. Naglinis, SPM 2005 pa, naglilinis na kami sa buong Pilipinas. Tuwing Sabado, puso ni Pastor malinis. Kung malinis ka sa loob, malinis din ang dapat kapaligiran mo. Nakikita ni Pastor yan. Kaya,
Yan ang puso ni Pastor. Yan ang gusto niyang mangyari. So ngayon, hindi lamang sa Kingdom of Jesus Christ, pero kung sakasakali mang bigyan natin ng pagkakataon si Pastor, i-share ba natin siya sa Pilipinas? Gusto ba natin ng ganong klase na mangyayari din? Naging first world ang living namin sa Kingdom. Kahit third world yung Pilipinas. Nakakapunta kami kahit saang bansa. Bibigyan ka na ng ticket. Ganon sa Kingdom. Ganon ang blessing ni Pastor. So gusto niya mangyari sa lahat sa ating, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na OFW. Kasi napakaraming plano ni Pastor. Dumurugo ang puso ni Pastor pag nakarinig siya ng mga pamilya na nasisira, mga anak na nasisira. Kaya, balang araw, sinabi ko sa inyo, lahat ng sinabi ni Pastor, natupad ba? Natupad! Nagkaroon ba ng istasyon? Nagkaroon! Nagkaroon ba ng kingdom? Nagkaroon! Nagkaroon ba ng gawain sa buong mundo? Yes! Nagkaroon! Ano man ang sabihin ni Pastor, ino-honor yan! Dahil sa pananampalataya ni Pastor, sa paninindigan ni Pastor, ano man ang nangyari sa kingdom, gagawin din niya sa buong Pilipinas! Ganong klase si Pastor na leader, walang iwanan. Hindi niya kami iniwan. Kaya nung pagkakataon na tatayo kami para kay Pastor, tumayo kami, inalay din namin ang buhay namin para kay Pastor, para sa kingdom. Kasi si Pastor ang unang nagmahal, ang unang nag-alay ng kanyang buhay para ganito rin ang magiging buhay namin. Hindi maluho ang buhay sa kingdom, pero buhay na pinagpala. So ganon ang gusto ni Pastor sa bawat isa. Dumaan kami sa madilim na yugtong yon. Pero sabi ni Pastor, yun din ang pagkakataon na nasagot ang pinakamahirap na tanong, kumbaga exam, test, pagsubok na pinakamahirap. Ano yon? Tapos na yung love your neighbor. Ngayon ano? Love your enemy. Woo! Pumasa tayo. Hindi tayo lumaban. Oo, may masakit. Pero anong nangyari? Ano ba ang sandata natin? Araw at gabi na nalangin, nagpasalamat, naniniwala tayo na may milagro. Kaya on the 16th day, the Red Sea parted, the Red Sea moment, nandun si Pastor, siya rin ang naging tagapagligtas. Inalay niya ang buhay niya. Kahit alam natin na wala siyang kasalanan, inalay niya para wala nang masaktan sa kanyang mga tupa. Ganon si Pastor bilang leader. Kaya nagpapasalamat tayo sa dakilang Ama na binigyan tayo minsan lang sa generasyon natin sa mga Pilipino. Kaya nga magkaibigan sila na Pangulong Duterte. Hindi pinaiwanan ng Ama sa langit si Pangulong Duterte. Minsan sabi ni Pastor, bakit ba ako makikipagsama kay Rodrigo Duterte? Ganon ang buhay niya. Pero alam niyo mga kapatid, galing sa Diyos ang misyon na yon. Kaya hanggang ngayon, ang suporta ni Pastor sa pagtakbo ni Pangulong Duterte, sa pamahalaan ni Pangulong Duterte, hanggang ngayon nagpapatuloy. Kaya mga kababayan, ganon din ang ginawa niya sa itong pamahalan na to. Marami pang magsasalita, sa akin lang, pinapakilala ko kung sino si Pastor Apollo C. Quiboloy. Matuwid, anak ng Diyos na siya tunay na magdadala ng pagbabago at liwanag sa ating mga buhay. Kung pahihintulutan natin siya na isa sa mamuno dito sa ating bansa. Kaya muli, nagpapasalamat tayo minsan lang sa buhay natin mga Pilipino na may mag-aalay ng kanyang buhay, mag-aalay ng kanyang lahat ng resources para sa pamahalaan na kahit 5 wala siyang hiningi, kahit isang pabor wala siyang hiningi, siya ang nagbibigay. Ganon ang Kingdom Nation na pinamamalaan at pinangungunahan ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Kaya sa lahat ng mga kaibigan, lahat ng mga kababayan, ito ang panahon magkakaroon ng bagong Pilipino kung paano kami binago ni Pastor, binago niya ang mga kingdom citizens, ganun din ang
utak natin maging positibo, ang utak natin magiging maunlad, malinis, malaya sa kahirapan, kadiliman, at magmamuhay tayo ng marangal bilang mga Pilipino. Taas mundo, taas ulo, kahit saan sa mundo.